isa po sa mga elders po natin. So pakibati naman po ang katabi nyo na siya'y pinagpala na. Dahil po pagpapala po, tunay, yung pong makapasok po sa sanctuaryo ng Panginoon. Hindi po tayo nandirito para lang po makinig. Nandito po tayo bilang testimonya na tayo po ay kinalulugdan o yung mga bagay na ginagawa natin, kinulagdan ng Panginoon. Kaya po patuloy na siya ang nagpapala sa atin. Amen. And I believe wala po kayo dito kung hindi po mabuti ang Diyos sa buhay nyo. Amen. Kaya po tayo ay magse-celebrate. Actually, nagse-celebrate po tayo whenever we come in this place. No, yung tayo pong lahat, nagse-celebrate sa kabutihan po ng ating Panginoon. Although mabuti po ang Panginoon dahil po yung iba nakakatulog po sa ganitong oras. Hallelujah. No, sumigaw po ng hallelujah, yung inaantok na. Okay, so sama-sama po tayo dito. No? Pakinggan. Ito po. Sino po dito yung patuloy niyang nararanasan ng biyaya ng Panginoon? Sumigaw ng hallelujah. Alam niyo, anong dahilan? Kasi po, attentive po tayo sa salita ng Diyos. Pero kapag natulog po kayo, naku, matutulog din po yan. Okay? Kaya nga po sa hapon po ito, sama-sama po tayong makinig ng salita ng Diyos, mag-aral po. No? Sasabihin ko na po, after po ng offering, tatakbo na po ako dahil 4 o'clock po may ikakasal po ako sa, malapit lang po naman dito sa Mars Garden. No? So, alis po. Uunahan ko po kayo sa paglabas. Okay? So, mabuti po ang Panginoon at lahat po tayo pinagpapala. No? Malapit na po ang Pasko na sisilayan at nararamdaman po natin yung simoy ng hangin na malamig. Okay, yung iba kaninang umaga nagluto na ng tubig para maligo. Buti nga po ngayong hapon na to ay hindi na ganun kalamig ang tubig. So, nakagamit na po tayo ng shower. Okay? So, tayo po ngayon ay nandirito at sama-sama po nating patuloy na pag-aralan ng salita ng Diyos. Nandito pa rin po tayo sa Spirit-filled life. Okay, pagsabi nga po, Spirit-filled. Okay, yung wala pa pong t-shirt, ewan ko kung pwede pa mag-order, pero kunin nyo na po nag-order, kunin nyo na po after this service, no? Para po next Sunday, naka-Spirit-filled t-shirt po tayo. Okay? So, nandito pa rin po tayo, no? Last Sunday, yung pong first Sunday po natin, pinag-usapan po natin yung empowered to walk in obedience. No? Ibig sabihin, binigyan po tayo ng ability, enablement ng Panginoon para po makasunod sa ating Panginoon. And without His Spirit, without the Holy Spirit, hindi rin po tayo makakasunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, biyaya ang pagsunod sa ating Panginoon. Just like remind you this afternoon, kung wala po yung Santong Espiritu sa buhay po natin, we cannot obey God. Yung empowerment that comes from the Holy Spirit, yun lang po yung nagbibigay sa atin ng empowerment o yung lakas para po tayo makasunod. Okay, kaya nga po, nagkaroon ng pagbabago ang buhay po natin mula nung tinanggap natin ang Panginoon. Kaya nga po, nagbago na po yung pananaw natin sa buhay. Instead na tayo yung masusunod, ang Panginoon na nasusunod sa buhay natin. Amen. Kaya nga po, in-empower po tayo ng Panginoon para mag-obey. Yung next Sunday po natin, yung last Sunday, binigyan po tayo ng empowerment to walk in discernment. No, ibig sabihin po, as we obey God sa buhay po natin, may mga balakid. May mga obstacles, may mga hindrances. Binibigyan ng Panginoon tayo ng katalinuhan upang ma-overcome natin sa lahat. Paano natin sila ma-overcome o malampasan? Kaya nga po ang Panginoon nagbibigay po ng discernment. Okay? Ito po, madalas po ang tinatanong natin, lalo-lalo na sa first fruits. Magbibigay ba o hindi? Magbibigay ba o hindi? Okay? Hallelujah. Pero sasabihin ko po sa inyo, although it's not mandatory, but we encourage you. Trust God sa mga first fruits po natin and God will bless you. Hindi po ako nagsasalita dito na walang nangyari po sa buhay po namin. No? As we give our first fruits, ang pagpapala po ng Panginoon hindi po humihinto. Nalungkot po yung iba. Okay? Yung iba, sinasabi na cheerful giver kasi, nabanggit din ng MC natin, yung God loves the cheerful giver. Ang gusto po kasi ng cheerful, yung mababa at maliit. Pero actually, ito lang noon, ayaw lang magbigay.
Pero yung cheerful giver talaga, kung gaano mo kakilala ang ating Diyos sa buhay mo, ganon mo rin kalaki kung paano mo siya paglilingkuran. Amen. Maging sa ating mga finances. Hallelujah! No? At ngayon po, pag-uusapan po natin, empowered to walk in spiritual authority. Shall we pray first? Hallelujah. We acknowledge you, Lord, in this place. This is your sanctuary, O God. At patuloy ka namin pinupurit, sinasamba, maging sa aming buhay, maging sa oras pong ito, nais namin kayo ang masamba. Kayo ang may taas sa buhay namin, maging sa aming gagawin pakikinig at pag-aaral ng salita. Dalangin ko, O Diyos, na hindi lamang ito magiging katalinuhan, kundi, Lord, maging kasangkapan namin upang ang buhay namin sa aming paglilingkod sa iyo magtuloy-tuloy. At ang bagay, Lord, na binibigay namin sa inyo, ito ay maibibigay po namin ng puro at wala pong alinlangan sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, at this very time, Lord, dalangin ko na patuloy mo na kaming bigyan ng kauhawan sa iyong salita upang sa iyong salita ang katalino ay aapaw sa bawat isa upang magamit ito habang kami naghihintay sa iyong pagdating. Lord, be with us. Bigyan mo po kami ng sapat na katalinuhan upang ang mga bagay namin pag-uusapan ay magawa po namin at makamtan po namin. Lord, bless us, O God, as we acknowledge your presence in this place. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. So it's spiritual authority. Okay? Ang word po authority, sabi po ng dictionary, the power to give orders or make decisions. No, kapag po meron kang otoridad, okay? Nakakaibig sabihin, you can command people or you can command certain group. Okay? People, the power or right to direct or control someone or something. The power and capacity to act granted by someone in a position of control. No, ang ibang mga possible word po niyan ay power, control, sovereignty, rule, dominion, right, license, approval, or permit. No, sa Tagalog po niyan, otoridad, kapahamalaan, kapamahalaan, kapangyarihan, at karapatan. Okay? Ang Greek word po niyan is exousia, meaning its authority, power, the right to control or govern or dominion or ability or strength or privilege. No? Ito po yung bagay na nais na magkaroon po tayo ng Panginoon, yung exousia, the authority. No, actually po sa salita ng Diyos o pag-usapan po natin yung power. No, kasi po yung authority and power sa salita ng Panginoon halos magkahawig lang po sila. Okay, yung power, from the Greek word dunamis, ang ibig sabihin po niyan is power, ability, force, strength. Dito po nanggaling yung dynamite. Okay, yung word na dynamite. Ibig sabihin, yung power na to, kapag na-control po natin, pag alam po natin gamitin, nakakatulong po sa iba at nakakatulong din po sa atin. Hallelujah. Pero yung power na to, kapag hindi natin alam gamitin, at ginamit natin sa hindi ganun intended, ang tendency nakaka-distract o nakakasira. Hindi siya nagiging useful and helpful. Pero ang authority and power na binibigay po sa atin ng Panginoon ay ito po ay magagamit natin maging sa ating sarili. Kaya nga po yung power, sabi po sa dictionary, is the inherent strength or the ability to achieve a desired goal. So ibig sabihin, this power is given to us. Okay? Or meron tayo niyan. Yung authority naman is centered on the right to use power. Ibig sabihin, this is we have given this legal power to use. Kaya nga po may authority tayo. Okay? Parang LTO pa. Sino po yung tuwang-tuwa na nakakita ng LTO sa highway? Kasi kapag pinara ka niyan, minsan wala ka namang violation, nagkaka-violation kayo. No? Pang merienda pala. Okay? Pero tingnan niyo po yung LTO. Pag pinara ka niyan, ihinto ka kahit di mo kilala yung LTO personnel. Tama? Pero dahil nakasuot siya ng uniforme ng LTO at may ID siya, kailangan ko masumunod. Dahil meron siyang power and authority para pahintuin ka. Hallelujah. At kapag yung LTO personnel, tinanggal na niya yung uniforme niya,
at wala na yung ID niya, kapag siya'y tumayo doon the same spot nung kung saan ka pinara at pinara ka niyan, kahit ignore mo siya, okay lang. No, siguro sasagasaan mo pa, sino yan? Sino yan nagpapahinto sa akin? No? Ibig sabihin, mayroon siyang power, pero kung nandun yung kanyang uniform, yung kanyang ID, meron siyang authority. That is the same thing with us. God has given us this power, and He gives us this authority to use His power. Hallelujah. Kaya nga ito po yung pag-uusapan natin. Yung spiritual authority, ang sabi po ni Charles Kraft, the God-given right to receive and use God's power that flows from the indwelling Holy Spirit. Yung pong power na to, yung spiritual authority na binibigay sa atin ng Panginoon, galing niya sa Santong Espiritu, at nais ng Panginoon, i-perform natin, i-exercise natin. Hallelujah. No, kaya nga po, nais ng Diyos na maging matalino po tayo pagdating dito, kasi nga po, ay ayaw niyang maintindihan natin yung spiritual authority natin that comes from God. Kasi alam niya, uutusan na natin siya. Alam niya, kaya na natin siyang i-overcome. Hallelujah. Alam niya na mahihirapan siya kasi alam mo na yung authority mo. Amen. Kaya huwag kang matutulog. Baka yung bagay na kinatulugan mo, yun yung importante at kailangan mo. Amen. Hallelujah. Okay? So, this authority, this power and authority na binibigay sa atin ng Panginoon, walang kwenta yan if we do not have a good relationship sa ating Diyos. Kahit na ang dami mong alam na salita ng Diyos, na ang dami mong mga memorized na verses, kung wala ka naman magandang ugnayan sa ating Panginoon, walang kwenta yan, kapatid. Because nagmamanifest itong authority nito sa lahat ng anak ng Diyos. Kaya tayo ini-empower ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi lahat ng gumagamit na salita ng Diyos. Basahin po natin sa Matthew 7:22-23. No, hindi po lahat ng gumagamit ng kapangyarihan ng Panginoon, no, especially His name. Kung wala pong magandang ugnayan, mapapahamak din po tayo. Sabi, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Okay? Parang, wow, powerful ito. Even demons nakakasunod. Take note, alam niyo po yung mga demons nagtutunggali din? Na kapag yung demon ng isang tao mas malakas, kaya niyang kontrolin yung demon na mahina. No, meron po akong kaibigan na nagkwento, papasok pa lang daw sila dun sa fake healer siguro to, no? Kasi sabi na fake healer siguro to. Okay? Papasok pa lang daw po sila sa gate, sabi na nung pinupuntahan nilang manggagamot daw. Sumigaw na siya, umalis kayo. Hindi ko kayang gamutin yan. Naaamoy pa lang. Ibig sabihin, di pa talaga nakausap. Meaning, yung spirit, yung demon na meron yon at yung demon mas malakas. Ibig sabihin, nagtutunggali. Hallelujah. Meron din po akong kasama, no, na sa CU. Ito po, talagang kino-confirm niya na kaya niyang labanan yung mga hindi sakop, no, dun sa kapangyarihan na taglay niya noong nandun pa siya sa ibang practice, no? So they can command demons. Huwag mo sabihin na hindi Kristiyano nakaka-command ng demons, hindi. Okay? Then sabi ng Panginoon, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Alam niyo, ano kailangan to please God sa ating pagkilos at pagsunod sa ating Panginoon? Relationship. Because God works in the premise of relationship. Hallelujah. Amen. Okay? So Luke 10:19. Sabi niya, I have given you authority not to trample on snakes and scorpions. Tingnan niyo po yung authority. I have given you authority. Okay? Binigay po sa atin yan. Okay? To trample on snakes and scorpions. Pag sinabing trample, hindi lang po yung paapak-apak yan.
Pag sinabing trample, yung full weight mo, ibabagsak mo. Okay? Ibig sabihin talagang ayaw mo yan. No? Ayaw mo yung... Okay, yung snakes and scorpions speaks about yung evil forces. Okay? Pag sinabing snakes and scorpions. And to overcome all the powers of the enemy. The Lord said, nothing will harm you. Why? Because the Lord said, I have given you authority. Mas mataas ang otoridad ng Panginoon kaysa sa mga demon forces or powers. No, because 2,000 years ago, natalo na sila, no, naging victorious na ang ating Panginoon, maging sa atin, na-overcome na ng Panginoon yung mga kasalanan natin, no, niredeem na tayo ng Panginoon. Kaya ang demonyo right now, talunan na yan. Nagmimistulang kaya pang lumaban, pero actually talunan na siya. Ngayon, eto, kapag hindi mo alam na kayo panalo na, patuloy ka niyang tatakutan o tatakutin. No? Tulad nung ako'y bata pa, no? Nung ako'y bata, mga siguro less than 7 years old, merong lalaki talaga sa amin, malaking tiyan, medyo mataba. Pag dumadaan yun, takot na takot ako kasi sabi ng nanay ko, ayan si Bonjing, kumakain ng tao yan. Laki ng tiyan eh. Okay? One time, nung naglalaro ko dun sa kalsada namin, lupa pa nun, bibihira pa yung simentadong daan nun. No? Last 10 years ago. Okay? Nasa likod ko pala, habang naglalaro ko, nasa likod ko pala, tapos bigla akong kinalabit. Pagtingin ko, siya. Okay, siya. Hindi ako makatakbo sa takot. Ang ginawa ko, umiyak na lang ako sa takot. No, talagang nangalgal. Nangalgal? Nanginig. Okay? Sa takot, talagang iyak ako. Kahit nasa harapan lang kami ng bahay namin. Tapos inikutan niya ako, no, linalaro-laro, tinatakot-takot. Pero nung ako ay nag-high school na, maliit lang na tao pala yon, malaki lang ang tiyan, at mas malaki ako ngayon sa kanya, parang, ang tagal ko sabi ko, ang tagal ako tinakot ng taong ito, hindi naman pala siya katakot-takot. Okay? Okay? Kaya nga kung hindi mo alam yung otoridad mo, at nagmimistulak ang bata, no, sa salita ng Panginoon, maging sa relasyon mo sa ating Panginoon, nagmimistulak ang musmus, no, infant. Talagang kaya kang lokohin ng demonyo. Sino dito yung hanggang ngayon takot pa sa dilim? Siyempre, hindi ka aamin. Maliwanag ngayon eh. Hallelujah! Kaya kung ikaw hanggang ngayon, takot ka pa sa dilim, kapatid, i-overcome mo na yan. No, mamaya, i-overcome natin yan. Amen! May takot sa dilim, ayaw lang maniwala. Okay. Kaya nga, we need to exercise them. Kasi kaya nga po, binibigyan tayo ng instruction ng Panginoon para ma-exercise po natin yung authority na binibigay po sa atin ng Panginoon. And actually, kaya nga po, sinabi ng Panginoon, nothing will harm you because yung protection ng Panginoon nasa atin. I-authorize niya na tayo, in-empower tayo, tapos nandun pa yung protection ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tulog nga. Asan yung worship natin, MC? Okay, kaya nga po, nais ng Panginoon maging well-versed po tayo, lalong-lalo na sa topic na to, kaya po huwag kayong matutulog. Amen. Hallelujah. No? Kaya po, we are empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority to heal the sick. Hallelujah. Alam niyo po yung karamdaman, di po galing sa Diyos yan. Although ginagamit minsan ng Panginoon para po tumaas yung faith natin. Pero actually, yung sickness, it's not from the Lord. Okay? Yung sinasabi mong, kalooban ng Panginoon nito, kaya ako nagkakasakit ng ganito, kaya ako nagka-cancer, kalooban ng Panginoon. No. Hindi kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Pero kalooban ng Panginoon na gumaling ka. Hallelujah. Kaya nga, we have this authority to heal the sick. No? Sabi po ng Mark 16, 17, 18, these signs will accompany those who believe. Yung mga believers dito, sumigaw na hallelujah. Okay? Ibig sabihin yung believe that you have faith in God. When you have faith in God, you trust and obey God. Tama? Hallelujah. So, in my name, sabi ng Panginoon, they will cast out demons. In my name. In the name of Jesus. Okay? It's not in the name of Calvary Temple, Philippines. It's not about the name of Pastor Ron o Pastor Manny o Bishop Carlito Villanueva or sino pong mga pastor dito. Hindi po yan.
the authority that we have, no, to cast out demons is from the Lord. Kaya nga po, these signs, okay? Ito yung mga senyales, ito yung mga bagay na meron sila, yung mga naniniwala sa akin, sabi ng Panginoon, they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will pick up serpents in their hands. Although di po natin pag-uusapan yan, punta na po tayo sa Nakatilaw, they will lay their hands on the sick and they will recover. Hallelujah! Kaya nga po tayong mga anak ng Diyos, in-entrust po yan, yung authority niyan, yung power na yan, to lay on the sick and they will recover. Kaya wag na po kayong umasa o tumawag ng mga pastor, Pastor, masakit siya po yung anak ko, pwede po bang pag-pray? Kung nandun po si pastor at present siya, okay lang, pero kung natutulog na, 1 a.m., please naman. You can do it. Kasi po yung authority meron kami at authority meron din kayo, parehas lang po yan. Galing po sa ating Panginoon, isang pinanggalingan. Hallelujah! Exercise your authority. Your spiritual authority. Amen. Amen. Okay? Kaya nga po, gamitin po natin ito, but this is not from us. Okay? Hindi po sa atin yan. Galing po yan sa ating Panginoon. Okay? In my name. In Jesus' name. Kaya nga po kapag nagpapagaling po tayo, nagde-declare po tayo, sinasabi po natin, in Jesus' name, you are healed. Amen. Hallelujah. No, we have to use that authority. No, i-cast out mo yung demon, tapos mag-release ka ng healing doon sa taong ito. Sa pangalan ng ating Panginoon. And verse, okay. Ngayon, tinanong din Pastor Man ito kagabi. What if hindi gumaling? Hihinto ka na ba na mag-declare ng healing sa mga taong may sakit? No. Never give up. Kasi hindi ibig sabihin na hindi siya gumaling, hindi na nagpapagaling ang Panginoon. Posible doon sa taong yun na pinag-pray mo, posible baka hindi pa panahon para siya gumaling. Baka tinuturo pa siya ng Panginoon. Or, meron pang unbelief. Meron pang doubt. Hallelujah. Kaya nga tinuturuan ka pa ng Panginoon. Pero kung hihinto ka, parang sinasabi mo na, nagsasubmit ka na doon sa kapangyarihan ng sakit. Parang sinasabi mo, ang Diyos natin, hindi makapangyarihan para pagalingin siya. Meron bang imposible kay Lord? Kaligtasan nga natin, posible kay Lord. Karamdaman pa. Hallelujah. Amen? Okay? Kaya, paano kung hindi gumaling? Halimbawa, matagal mo na pinag-pray, hindi gumaling. Wala pa rin tayong karapatan para tawagin at tanungin si Lord. Because sabi ng Deuteronomy 29:29, secret things belongs to God. May dahilan ng Panginoon. Pero hindi pa nire-reveal sa atin because siya lang ang nakakalam ng dahilan. At hindi pa pinagkakatiwala sa atin. Amen. Hallelujah. Growing in faith is more important than answered prayers. Alam niyo po, may mga dahilan kung bakit di pa gumagaling o yung walang nangyayari sa pinapanalangin natin. But it's our opportunity para po mag-increase yung faith. Kaya nga sinasabi ko po, alam ba, nangangailangan tayo ng 10,000 and we prayed hard sa ating Panginoon. Kapag sumagot po ang Panginoon doon sa 10,000, faith nyo po, hindi na pang 10,000. Pang 100,000 na. Kasi kapag may darating na ulit na 10,000, alam na ang gagawin, kapatid. Amen? So, pang 100,000 na ka na. Ngayon, tumulgo si Lord sa 100,000. Praise God! Pang 1 million ka na, kapatid. Ba't ganyan? Tingin nyo. Parang hindi convincing, ha? Hallelujah! No, ibig sabihin, it's a room for us to increase our faith. No, it's not about na parang maglukmog ka na o yung magtamad-tamad ka na, parang sasabihin mo na, wala namang nangyayari. No, meron. May nangyayari. At nais lang ng Panginoon na yung mga bagay na dinidesire mo, pinaihinog pa ng Panginoon. Alam niyo po yung bagay na yung dinidesire mo tapos bigla nagkaroon? Parang yung persimmon, no? Hindi ko pa alam na meron na palang persimmon, no? Bigla na lang ako nagulat, may miyembro po tayo, may dala siyang persimmon, binigay sa akin. Una, hindi ko pa maaninag, akala ko pongkan. Nung pagbukas ko, wow, may persimmon na pala.
Okay? Parang yung pag nakakuha mo na siya, at dahil dinidesire mo siya, ang sarap. No, talagang magpapasalamat ka. Lalo na kung yung persimmon galing ng Japan. Kung pupunta po kayo ng Japan, mga ganitong buwan, mga October, November, meron na pong persimmon nun. Seasonal po yan. No? Sa lahat po ng persimmon na natikman ko, sa Japan ang masarap. May pupunta po ba ng Japan? Hallelujah. Okay? Kaya nga pag dumating siya, tapos eksakto doon sa pinag-pray mo, talaga magpapasalamat ka, talaga mag-i-increase ang faith. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na kikilos lang siya doon sa prayer mo. Ang gusto niya, mag-increase yung faith. Hallelujah. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Okay. Binigyan po tayo ng otoridad ng Panginoon, responsibility para po yung mga karamdaman ng maging sa atin, maging yung mahal natin sa buhay, maging sa sarili po natin, we can declare in Jesus' name. No? Kasi po, binigyan po tayo ng laya para po palayain natin ang mga karamdaman. Kasi hindi po galing sa ating Panginoon yan. Nasabi po na Luke 10:9, heal the sick. Hallelujah. Who are there and tell them, the kingdom of God has come near. Alam niyo po, kaya nga po sabi namin, or sa mga pastor po natatayo dito, mas mahalaga po yung faith. Tingnan niyo po, heal the sick and tell them the kingdom of God has come near to you. Yung pong pagpapagaling, hindi po yan nahihinto ng doon. After we heal the person, or after we extend o yung authority to heal the person, sharean po natin na salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang ating Panginoon, if you are reading Matthew, Mark, Luke, and John, nagpapagaling ang Panginoon tapos nangangaral. Madalas ganun po yung senaryo, papagalingin niya, tapos mangangaral siya. Kasi nga po, nais ng Panginoon, hindi lang mahinto, hindi ka lang yung gumaling, o magkaroon yung nais mo kay Lord. Ang gusto niya, magkaroon ka ng pananampalataya para yung buhay na yan, hindi mapahamak. Yun po yung pinaka-importante. Yung pong buhay natin ito, hindi napapahamak. Amen. Kaya nga po, healing is important, pero mas importante po yung faith. Mas importante po yung Diyos, yung ugnayan natin sa ating Panginoon. Kaya nga, if you doubt that the Lord desires us to be healthy, no? Kapag po nagkakaroon tayo ng agam-agam dyan, no? To be healthy and strong, we won't use your authority to fight sickness. Kung hindi po, ibig sabihin, kung hindi niyo po ganap na naintindihan ito, hindi nyo po magagawa at di nyo gagawin. Kung hindi nyo ganap na naintindihan, kung hindi kayo sold out or persuaded doon sa salita ng Panginoon, hindi nyo po gagawin yan. Hallelujah. Yung iba sasabihin lang, panglagnat lang ako. Hindi ako pwede sa mga may TB. Tanong, meron bang sakit na imposibleng pagalingin ng Panginoon? Yung mga leper nga salita lang ng Panginoon, gumagaling. Hallelujah. Meron kaya imposible kay Lord? Imposible nga yung pagbabago ng buhay mo, nangyari. Yung pangkaramdaman na hindi naman galing sa Kanya. Hallelujah. Dito to be saved is also to be healed. Kapag po sinabi natin tayo po'y ligtas, meron na po tayong nararanasan na kagalingan. Sabi po ng Ephesians 2:8. Okay? For it is by grace you have been saved through faith. Yung word na saved dyan, from the Greek word zozo, ang ibig sabihin po niyan is to save, that is deliver or protect, literally or figuratively, ibig sabihin, literal o figurative. No, yung kaisipan. Ang ibig sabihin po niyan, heal, preserve, save, do well, make whole. Yan po yung ibig sabihin ng, and by grace you have been saved. Package din po yun. Nandun po lahat yung sangkap. Kapag po ikaw merong buhay na walang hanggan kay Lord, ibig sabihin nararanasan mo rin ang kagalingan. Dahil walang ama na ninais niyang kanyang anak magkasakit. Meron ba ditong magulang na sana, Lord, next week, lagnatin ang anak ko? Meron ba? 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 Meron ba
Wala eh. Meron nga mga magulang sinasabi, Lord, sana ako na lang. No, instead na sabihin mong ako na lang, i-declare mo na, kapatid, in Jesus' name, magaling ka na. Pinapagaling kita sa pangalan ng aking Panginoong Yesus right now, in Jesus' name, be healed. Mag-declare na po tayo. Amen. Hallelujah. Kapag hindi ka nagde-declare, kapatid, ibig sabihin nun, takot ka. Ibig sabihin nun, may doubt, nagdududa ka. Tingnan mo po, pag dineclare mo po na, makakauwi ako mamaya, ang gagawin mo, sasakay ka na jeep or tricycle or magko-commute. Or kung sasakyan mo. Kasi dineclare mo, makakauwi ka eh. Okay? Pero kung sinabi mo, hindi ko alam kung makakauwi ako, matamlay kang uuwi. Tama? Hallelujah. Pero kapag dineclare natin, ibig sabihin meron tayong goal. Meron tayong focus doon sa declaration natin. Eh lalo na kung dineclare natin using God's name or the Lord's name. May focus. Hallelujah. Para pong sa itsura nyo, wala kayong pag-asa. Hallelujah. No? In Isaiah 53, 4-5 said, actually po, sinulat po to mga 700 years before the birth of Jesus Christ. Okay? Mga 700 years. Sabi po ng verse 4, surely, pag sinabing surely, hindi sigurado. Tama? Amen? Pag sinabing surely, hindi sigurado. Hindi, sigurado yan. O, pag sinabi ng Panginoon, surely, mangyayari yan. He took up our pain and bore our suffering, yet we consider Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. Parang kung sinasabi natin, pinarusahan siya dahil makasalanan siya, dahil meron siyang ginawang kasalanan. No. It's 700 years before the birth of Jesus Christ. Pinrapisay na to. Okay? Tapos sabi niya, in verse 5, but He was pierced for our transgression. Hindi sa Kanya. Because of our sins. No? And He was crushed, no? Talagang pinulbos siya, no? For our iniquities. Iniquities ng mga kabuktutan natin. The punishment that brought us peace was on Him. Yung pong magdadala ng union sa ating Diyos because of our sin, nasa Kanya. No, yung galit ng Diyos, nasa Kanya na. Okay, doon na inilabas. And by His wounds, we are healed. The word is, we are healed. Hindi yan yung we were healed. We are healed. Present tense, future tense, because it was 700 years bago pinanganak ang ating Panginoon. Ngayon sinasabi ng iba, Pastor, spiritual yan. Hindi yan literal. Tingnan po natin sa Matthew 16:17 kung talagang hindi literal ito. No, Matthew 16. Okay, 8:16 said, when evening came, many were demon-possessed, were brought to Him. He drove out the spirits with a word. No, sa pamagitan niya ng salita. And healed all the sick. So merong hindi pinagaling, di ba? Okay, wala. All. Pag sinabing all, taya pati bato. Ayan, all. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Is it spiritual o literal? It's literal na mangyayari po at nangyayari na sa atin ngayon. Amen. At tignan niyo po, yung forgiveness at yung healing magkasabay. Dahil po sangkap din siya ng kaligtasan. Hindi po nahihiwalay. Hindi po sasabihin ng Panginoon, may sakit ka, patatawarin muna kita bago kita pagalingin. No. May mga pinagagaling ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, alin ba yung sa mga Pharisees? Alin ba ang tama ang gumawa ng mabuti sa Sabat o hindi? Alin ba yung mahirap, magpatawad? O sabihin sa taong ito, get up? Pero sa ating Panginoon, walang mahirap. Parehas na madali. Kaya sabi nun sa tao, get up. Hallelujah. Kasi po yung your sins are forgiven,
Walang ebidensya. Ikaw lang makakalam na yung kasalanan mo, hiningin mo ng tawad, kaya nga sumusunod ka sa ating Panginoon. Pero may ebidensya yung get up and walk. Be healed. Okay? May ebidensya yan. Hallelujah. No, kaya nga po, walang mahirap sa ating Panginoon. Pero nung kumikilos ang ating Panginoon, sabay, pinagagaling at pinapatawad. Dahil nais ng Panginoon, magkaroon tayo lahat ng ugnayan sa Kanya. Sabi po ng Psalms 103 verse 2 and 3, Praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Pag sinabing benefits, hindi ka kasama dyan, di ba? Hallelujah. So lahat, nangingiti po ako kasi tuwang-tuwa ako po sa mga nasa harapan. Ito lang yung mga nakausap ko eh. Okay? Okay, forget not all His benefits. Ano yung benefits niya? Who forgives your sins and heals all your diseases. Hallelujah. No, hindi lang po tayo patatawarin ng Panginoon, pagagalingin din po tayo ng Panginoon. Kaya nga we can declare even to ourselves, na sabihin natin, in Jesus' name, magaling ka na. No? Kapatid, sarili ko. Okay. Magaling ka na. I declare my healing right now in Jesus' name. At kapag po nagdi-declare po kayo, wag yung, I declare my healing in Jesus' name. Sa salita pa lang at sa boses wala ng power eh. Okay? Pag magdi-declare ka, medyo matigas at medyo mataas ang tono. Di ba pag matigas at mataas ang tono ng asawa mo, di ba uwi ka kagad? Hallelujah! Para yung nagda-drive. Sabi niya, ba't hindi ako pwedeng umuwi? Ay, umalis. Umuwi. Ba't di ako pwedeng umalis ng gusto ko? Ba't hindi ako pwedeng mag-bike? Ba't di ako pwedeng mag-motor? Ba't hindi ako pwedeng umuwi ng madaling araw? Sabi nung asawa, sabi pa niya, no, dinagdag pa niya, magmula ngayon, aalis ako sa oras na gusto ko. Uuwi ako sa oras na gusto ko. Yun ang sinasabi, ang taas sa boses. Sabi nung asawa, sino kausap mo? Ni-recap ko lang yung sinabi ng kaibigan ko. Kasi ang tapang niya sa asawa niya. Hallelujah. No, kapag magdi-declare po tayo, strong, firm, at mataas yung boses. No, kaya nga pag nag-declare ka ng, magaling na ako, magaling ka na. Hindi yung magaling ka na. Ay, oo, magaling na ako. Hallelujah. No, parang sa declaration pa lang, wala ng strength, no? Wala ng power. Kaya nga po, whenever we declare yung declaration of faith natin, di ba mataas ang boses natin? By grace! Yung iba, by grace, I am forgiven. By grace. Kaya pag uwi, gaganan-ganan pa rin. Walang power. Hindi nagdi-declare. Alam niyo po, ang demonyo, tinitingnan din po yung boses niyo kasi kapag firm yung boses niyo, alam niyo yung ginagawa niyo. Alam natin ang ginagawa natin kapag firm yung word. Hallelujah! Makilabas ko po, ito ko po akakit. Okay? Pag ganon, sabihin mo na, in Jesus' name, kung meron mang elemento dito, lumayas kayo, dumadaan ang anak ng Diyos. Yan ang declaration, hindi yung, tabi-tabi po. Ito ko po akakit. Paano yon? No? May demon possess. In Jesus' name, ako na ka. Please. Nakiusap. Alam niyo, kaya nga trample the enemy. Ayaw ng Panginoon na kausapin, ayaw ng Panginoon na respetuhin natin yung mga elementong yan o yung mga evil forces o yung mga demonic powers. Ayaw ng Panginoon na bigyan natin ng respeto ang mga yan. No, kaya nga trample. Ano yung trample? Yung walang pakundangan, nayayapak-yapakan mo siya, tatalon-talonin mo siya. Yun yung trample. Hindi yung ganun-ganun lang. Yung trample, yung the full weight mo, ibibigay mo at ibabagsak mo sa kanya. Paulit-ulit ito. Amen. Okay. We are empowered to walk in spiritual authority, which includes authority to cast out demons. Ito na. Sabi ng iba, Pastor, yoga galon rin, ako galon rin. Nino sinabi ka? No, in John 10:10 said, the thief come to steal, to kill, and to destroy. Meron bang magnanakaw dito nagsasabi sa may-ari ng bahay?
ilock mo yung motor mo, kakarnapan ko yan. Meron ba? Hindi. Wala nga respeto yung mga magnanakaw eh. Kahit nga yung mga hold-upper, walang respeto sa iyo, hindi matatanong. Yung bang pera mo, pang-grocery mo yan, o pang-bayad ng gamot ng nanay mo? Hindi yung tatanong. Pag sinabi mong, extra money ko to, akin na yan. Pag sinabi mong pang-grocery, dahil wala mong makakain ng mga anak ko, tapos bibili pa ako ng gamot ng nanay ko, ay, sige, lakad ka lang. Ganun bing hold-upper? Hallelujah! No, kaya nga, we need to cast out demons. No? Yung demons, actually Satan, the word Satan came from the word adversary, meaning the one who opposed God. So if we are children of God, we are opposed, we destroy, we do not want Satan in our life. Amen. He is also our enemy. Amen. Okay? Kaya nga, yung demons, ito yung mga alagad niya, talagang ayaw din natin sa kanila. Hindi naman omnipresent si Satan. Ang mga present sa atin ngayon na merong nag-tempt sa atin, mga demons lang niya. Pero si Satan nandun sa mga talagang faith talagang very strong. Okay? Kasi si Satan din naman siya omnipresent. Pero ina-address natin yung word na Satan kasi nga the adversary, yung mga kaaway natin. Okay? The one who opposed God. Yan po yung ibig sabihin niya. In Mark 16, 17, 18 said, these signs, alam niyo yung word na signs? Hindi lang po yan sinyales, but it's actually, kung titingnan po natin sa Greek, ang ibig sabihin po niyan, the final decision of the court. Okay? Yung sign, hindi lang yung sign, yung signboard din. It's the final decision of the court. That this sign or the final decision of the court will accompany those who believe. Okay? In my name, they will cast out. Hallelujah. Hallelujah. No, lalo na kung meron tayong Kristo sa buhay natin. No? Kung tayo po'y anak ng Diyos, ibinigay na po sa atin yan. It's actually a written order from the court. No, parang sinasabi ng Panginoon, this is official. In my name, you can cast out demons. No? In Luke 9:10 or 9:1, Luke 9:1, sabi po, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Tingnan niyo po, hindi lamang niya tinawag yung mga 12. He gave them authority. Hindi lamang po tayo tinawag ng Panginoon to come in this church, to have a union and relationship with God. He is also giving us this authority. Baka sabihin mo, Pastor, sa 12 lang yan eh. Sa mga apostles ng Panginoon. Sino may sabi? In Luke 10:17. In Luke 10:17 said, when the 72 disciples. Sino yung mga disciples ng Panginoon dito right now? Sumigaw ng hallelujah? Ayan, yan ang kausap ko ngayon. Okay. When the 72 disciples returned, they joyfully reported to Him, Lord, even demons obey us when we use your name. Because hindi lang sila tinawag, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon, binigyan din tayo ng authority to drive out demons. Pero wag mong gagawin niyang malakas. No? Kasi sabi ko sa inyo, di ba, dapat firm and strong at mataas ang boses kapag tayo nagkakast out ng demon. Wag mong gagawin yan kapag tulog ang asawa mo. Na ayaw pang mag-church. Na may bistyo pa. Baka sabihin mo, malakas. In Jesus' name, demonyo ka, umalis ka, magigising yan. Ayaw kong nagising. Okay? Use wisely, okay? Click, think before you click. Okay. Kaya nga, pero nandun yung firm declaration, no? Na, of course, kung asawa mo yan, firm, pero hindi yung ganun kalakas. Ngayon, kapag umalis na siya sa tahanan nyo, umalis na siya sa kwarto nyo, lumabas na ng bahay, doon ka na mag-declare, in Jesus' name, yung demonyo nagkokontrol sa asawa ko, lumayas ka right now. May mga taong ganun po na dinideclare nila. Yung demon doon sa nagkokontrol. Kasi kapag po tayo hindi sumusunod kay Lord, isa lang po yung nagkokontrol sa atin. Demonyo. Huwag mong tingnan yung katabi mo.
Okay? May nagkocontrol sa atin. Hallelujah. At habang kontrolado tayo niyan, blinded tayo. No? Binubulag tayo ng ating kaaway. Okay? Sabi po ng Matthew 16:19, baka sabihin nyo, totoo ba yan? Sabi ng Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heavens. Ano po yung keys na to? This is our declaration. Okay? This is how we declare. Kung paano natin bubuksan yung daan para makapasok ang Panginoon, no, sa buhay natin. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. No? Kaya nga po, nagde-declare po tayo. It's the keys, no? Nagde-declare po tayo ng pagpapala, nagde-declare po tayo ng healing, nagde-declare po tayo ng deliverance, nagde-declare po tayo ng salvation sa ating mga. There are keys. Pero kung wala po tayong ginagawa, hindi po tayo nagde-declare, wala po tayong susi para palayasin yung mga demonyong yan. Hallelujah! Nakakatakot kayo. Okay? Hallelujah! No, it is God's authority and power. Kaya nga po, kailangan po natin taglayin. Kailangan po natin gawin. Kailangan po natin i-exercise at i-practice sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. No? In James 4:7 said, submit yourself then to God. Pag sinabing submit, surrender yourself to God. Okay? Di lang, the word submit means surrender. No? Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, sa pulis, hands up eh. Huwag kang kikilos. Ganun kaagad pag pulis no? Pero sa Diyos, wala man eh. Asarap ng declaration kanina, yung song. Shout Jesus from the mountain. No, kakantayin natin yun. Doon sa bridge. Tapos ikaw, shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. It's a declaration. That is declaration. Shout Jesus from the mountain. Meaning, kung meron kang problema as high as the mountain, God is above with your problems. It's not on below, but He is above. Kaya nga from the mountain, from on top. Hallelujah. Pero ang ginagawa nyo, yung iba parang lilipad kapag nag-worship. Hallelujah. Di may taas, di mo alam kung paskil o butas ang kilikili. Yung iba nakaganon lang. Alam niyo, kapag talagang suong-suko ka, taas kamay. Kahit walang deodorant yan, doesn't matter. May sling naman yung katabi mo. Hallelujah. Kahit anong, ang Diyos, ayaw naman niya, hindi naman siya tumitingin kung gaano ka kabango, kung gaano ka kaganda yung damit mo. No, tinitingnan ng Panginoon yung puso mo. Yung paano kung paano ka-determine kung mag-declare sa buhay mo. Hallelujah. Kaya nga, submit yourself then to God, resist the devil. Kaya nga, without God in your life, you don't have the authority to resist the devil. Hallelujah. Kaya nga, submit yourself then to God, then nandun pa lang yun. Resist the devil, and he will flee from you. Alam niyo yung word na flee? Libre. Ay, hindi. Flee. Hindi yan yung, sige, pinapalayas mo ko. Hindi. Pag sinabing flee, takbong karipas yan. Kapag dineclare mo, in Jesus' name, lumayas ka, demonyo ka. Karipas takbo yan. Why? Kasi alam niya yung bumabakap sa'yo. Alam niya kung sino yung nasa likod ng authority na ginagamit mo. Hallelujah. Amen? Hallelujah. No? Because in John 4:4 said, greater is He that is in us than he that is in the world. It's greater. Hallelujah. Parang, sabi ko nga sa inyo, si Manny, kaya nga nagcha-champion yan. Alam nyo, bakit champion si Manny? Kasi kung sumuntok, Pacquiao. Marami agad, no? Pacquiao eh. Kasama mo si Manny.
naglalakad, may aharang sa'yo. Anong gagawin mo? Money, ikaw nang bala. Na? Meaning, meron kang kakampi na alam mong mas malakas sa kanya. Ang kakampi natin si Lord. Hallelujah. At kung may demonyo, alam mo na mas powerful ang ating Panginoon dahil, alam mo, powerful yan dahil yung buhay mo binago ng Panginoon. And without God in your life, hindi ka magbabago, kapatid. Kaya nga mararamdaman mo powerful siya kasi ikaw mismo na nagbago. No? Kahit kaya sinasabi ko po, you cannot use these things, hindi mo ma-exercise yan to cast out demons in Jesus' name kung wala ka relasyon sa ating Panginoon. Sabi po ng Acts 19, no? Ito po, the 7 sons of Sceva, no? A group of Jews was traveling from town to town casting out demons. They tried to use the name of the Lord Jesus in incantation, saying, I command you in the name of Jesus, parang okay na, whom Paul preaches, come out. Sino yung gumagawa nito? 7 sons of Sceva. Ilan sila? 7, tama. Okay, 7, lalaki to, sons eh. Okay, leading priests were doing this. Okay, in verse 15, but one time, eto, kasi ginagawa, okay? Madalas ginagawa ito, but one time, no, naalibadbaran na yung demonyo. Sabi ng demonyo, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Tingnan nyo, ba't kilala ng demonyo si Paul? Because he has a good relationship sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga kung meron kang magandang ugnayan sa ating Panginoon, you can cast out. Pero itong mga 7 ito, wala silang ugnayan kay Lord, ginagamit lang yung salita, ginagamit lang yung command, akala nila it's a magic word, pero ang ginawa ng demonyo, then the man with evil spirit, the man, isa lang yan, leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. 7 against 1. Bugbog sarado, hinubaran pa. Ibig sabihin, kahiya-hiya ang kinalabasan. Hallelujah. Kaya nga, the enemy cannot defeat you if you are completely surrendered to God. Hallelujah. Why? Kasi si Lord ang lalaban na sa'yo. Si Lord na ang kaharap ng ating kalaban, hindi na ikaw, kapatid. But you should exercise your authority. Otherwise, may iwan ka. Hallelujah. No? Tapos na yung gera, kailangan lang tayong humarap. Kailangan lang tayong tumayo. Para tuloy-tuloy po yung tagumpay. Hallelujah. And third, we are empowered to walk in spiritual authority, which includes authority to overcome the world. Hallelujah. No, yung mundo pong ito pong mundong ito, okay, mayroong sistema ang mundong ito. Sabi po ng 1 John 5:19, we know that we are children of God, that the world around us is under the control of the evil one. Paano po yun? Merong word system. Tingnan niyo po. Sa mundo, bawal ang hindi maganda at hindi gwapo. Tingnan niyo po sa commercial ng mga shampoo, ng mga sabon, ng mga pampaputing sabon. Gumagamit po sila, magaganda, magagwapo, magagandang katawan. Hindi po sila gumagamit ng tulad ko, na malaki yung tiyan, no? Shampoo pinag-uusapan, pero sexy yung naliligo. Okay? This is the word system. Okay? Meron po akong naalala. Papunta po kami ng Barcelona. First time ko po sa Spain, sa Barcelona pa. Katatapos lang po nung Olympic noon sa Barcelona. So papunta po kami. Sabi ng isang kasama ko, habang pinagmamasdan namin yung dagat, mga 3 days na lang po, darating na kami ng Barcelona. Habang pinapanood namin yung dagat, sabi po ng kasama ko, Sir, sa Barcelona, bawal ang pangit. Ano? Bawal ang pangit po dyan. Pag nakarating po kayo dyan, lahat ng mga tao dyan magaganda, magagwapo. Okay? Alam ko, biro lang naman. Binuro ko rin siya.
Sabi ko sa kanya, buti na lang, hindi ka pinanganak dyan. Iniwanan po ako. Okay? Binalik ko lang yung biro. Okay? Okay? Ito yung word system. Pagandahan. Tingnan niyo po yung mga cellphone. Meron pa ba dito na ang cellphone 5110? Taas ang kamay. Bibigyan kita ng 3210. Meron pa ba? No? Okay. Meron pa dito na yung cellphone niya 3310 pero may wifi? No, ako, nung unang bumili ako ng cellphone, 3310. Yun. Mahal pa nun. Pero tingnan niyo po, naalala ko to, nasi-share ko na rin to. Di po ba yung mga cellphone nun, nung bago, malilit lang? Okay? Kung mag-text ka nun, ganun eh. Maliit lang yan, no? Kasi ngayon, malalaki na. Tama? Parang wala akong kausap dito, ah. Di tama, no? Yung malilit lang. Okay? After 2 years, ganun pa rin ako mag-text. After 2 years, ganun pa rin. Medyo malalaki na yung cellphone nun. Pero ganun pa rin ako mag-text. Alam niyo bakit? Nahihiya na ako kasi luma na yung cellphone ko. Okay? This is word system. No? Pagandahan, kailangan in ka, kailangan bagong damit mo, kailangan nakariban, no? Kung anong kulay ng uso ng buhok, no? Nalaman ko kahapon, kapag pala kumakain ka ng nakalimutan ko na yung food. Teriyaki yata yun o takoyaki. Magkukulay blue ang buhok mo. Sabi ng bata, bakit blue ang bakit blue ang buhok mo? Kumakain ka ba ng takoyaki? Yan ba yun? Di ko alam, di pa na ako nakakain nun eh. Okay? Hallelujah. Tapos ito. Tingnan niyo sa SM. Kapag dinisplay nila, sinasabi nila sa'yo, bilhin mo ako, gaganda ka, gagwapo ka. Ikaw naman magpapauto. Okay, bibilin mo yon. Pag dating mo sa bahay, pag sinuot mo, parang hindi naman. Tingnan mo yung manikin, kapatid. May shape. Ikaw, ewan ko. Okay? Kahit chubby siya, tingnan mo yung mga upsize ba tawag doon? Doon sa second floor? Yung sa second floor, sa SM Clark, yung second floor, yung ng mga babae, yung second floor, yung medyo mga lalaki yung plus size. O yun. Tingnan mo naman yung mannequin. Kahit na medyo chubby, pero ganda ng hubog. Ewan ko na. Baka magalit kayo eh. Okay? Tapos ito. Sistema ng mundo, ito. May boyfriend ka na ba? Oo. May nangyayari na ba sa iyo? Sa inyo? Yan, yung word system. Okay? Ito pa. Maganda mag-live-in muna. Para kapag naghiwalay tayo, hindi mahirap. Hallelujah. Alam niyo yung mga live-in, tapos ayaw magpakasal, sinisira niyo yung kautusan ng Panginoon. Kasi yung pagsisiping, pagsasama, in-author ng Panginoon yan. Sa basbas ng kasal. Kaya nga sina Adan at Eva, kinasal ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga pag walang kasal, walang pagpapala. At every time na pag-uusapan dito yung kasalan, umiiwas ka. Ba't tahimik? Hallelujah. Kaya ginawa mo na yan, panagutan mo na sa harapan ng Panginoon. Tama mo na. Kung dalawang Kristiyano kayo, nandito, umaten na sa church. Lapit lang kayo sa amin, libre yung kasal. Wala naman pong bayad ng kasal. Ayusin niyo lang po yung mga papeles niyo. Amen? Amen? Tapos ito, word system. Kaya nga ayaw magpakasal ng iba. Kailangan may number 2. Para maging gwapo, kailangan may number 2. May number 3. Ayan. Kaya nagiging masalimot ang buhay. Isa nga lang, di mo na ma-maintain, magdadalawa pa. No? Yung iba,
Pagiging gwapo daw kapag may number 1, number 2, number 3. Sa una, oo, sige. Pero kapag nagkaanak yan, divided by 2, divided by 3, ganun na yan. Hallelujah! Mas masarap at mas maganda at fulfilling ang buhay kapag isa lang at buong pamilya. Ako tawag ko doon, tunay na lalaki. Yung buong pamilya at walang iba. Si Lord, asawa, pamilya. Kapag naging forerunner yan, mamakbong. Hallelujah! Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago na. Hallelujah! Ito po yung word system. May sistema, no? This is the word around us. No, may nagko-control diyan. No, kailangan yung desire mo pataas ng pataas. Kailangan yung want mo pataas ng pataas. Kasi tingnan mo, kapag ikaw ay nasanay lang sa isang bagay, okay ka na diyan, ibig sabihin nun, wala nang business. Okay? Pero tingnan mo, sino dito yung kokonti lang yung damit? Dati-rati, no, nung college ako, 2 lang ang t-shirt ko, kaya walang problema. Kasi kapag nasuot ko na kahapon yung isa, sigurado yung isa na. Wala ka nang iba pagpipilian, hindi masalimot ang buhay, 2 lang eh. Okay? Pero ngayon, ang dami ng mga damit. Hindi mo na alam ngayon, kailan kaya sinuot to? Ay, matagal-tagal na, ito na lang. Okay? Naging masalimot pa. Tapos ito, terno pa ba to? Okay? Pero nais ng Panginoon, mag-focus lang tayo sa Kanya. I-overcome natin yung mundo kasi hindi po tayo part niyan. Okay? Panglangit po tayo. Amen. Yung wala pang boyfriend o girlfriend, huwag kang magmadali kapatid, pag-pray mo. Huwag kang mag-aalala. Naisilang na kanina. Tagal pa maghintay. Okay, hintayin mo kasi kapag binigay ng Panginoon yan, walang sulian yan. No, walang problema yan. Kaso yung iba ganito, Pastor, pwede na po siguro, Kristiyano ya. Masanting niya po, Pastor. Ala naman kasing masanting yung Calvary, ni sinabi. Okay? Pastor, dalagi po kasi unites para ma-born again nyo. Dalagi po kayong siyo. Maka namin nga babae-babae, lalaki-lalaki yan. Hallelujah! No, yung iba, nagmamadali. May pag-pray mo, kapatid, para walang sisihan. Dahil kapag binigayan ng Panginoon, yan ang pinaka-best para sa iyo. Hallelujah! 2 Corinthians 4:4, Satan, who is the God of this world, has blinded, eto na, has blinded the minds of those who don't believe. No, kaya nga po, hindi natin magawa ang paglilingkod noon, kasi nga po, control tayo ng demonyo, control tayo ni Satan, at binubulag tayo sa katotohanan. Kaya nga mahirap po sa atin na tumanggap. Meron po ba dito na pagrinig niya lang ng salita ng Diyos, tumanggap kaagad siya? Yung talagang surrender ang buhay niya? Meron ba dito, unang share lang, talagang, iyak siya, Lord, suko na. Meron ba talaga? May patigasan pa yan. Tapos hahayaan ng Panginoon, yung narinig mong word, tutubo muna sa puso mo. Pero may mga iba na sa unang pagkakataon, tanggap kagad sila. Pero may mga mahirap, may mga matagal. Pero ito naman, kapag naman tumanggap yan, nakakapaglingkod ng mahusay, diretso sa ating kasi nawala na yung pagkabulag. Amen. Okay? Kasi hindi nga sila naniniwala eh. Si Lord ang tunay na liwanag. So habang hindi nila pinapaniwala ng Panginoon, wala silang makikita liwanag. Amen. Kaya nga ang demonyo kumikilos sa dilim. Tingnan niyo po, nung tayo kabataan pa, ang hilig natin sa dilim. Lalo na kasama mo, girlfriend mo o boyfriend mo. Hallelujah. Pero ngayon, lantaran na kahit may ilaw. Hallelujah. No. Siguro 10 years ago, pag sumakay ako ng jeep, yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, talagang sweet na sweet. Kaya nga, kung mag-celebrate sila, meron ng monthsary. Grabe ngayon, weeksary. Kasi hindi sila naniniwala na aabot pa sila ng 1 month. Kaya sinaselebrate na nila yung weeksary.
Okay? Kaya pag sa jeep, pag umupo, akala mo talagang sila na eh. Talagang magkadikit na magkadikit. Eh, haba ng jeep. Walang tao, isa lang dalawa. Pero kung umoccupy ng space, kala mo, isa lang ang umupo. Hallelujah. Tapos maghihintay pa ng sasakay para sasabihin, bayad po. Maghihintay pa kasi ayaw maghiwalay eh. Meron ba dito niyan? Hallelujah. But sabi, in John 11:40, sabi ng Panginoon, if you believe, you will see the glory of God. Why? If we believe, mawawala yung pagkabulag natin and we can see the glory of God. In 1 John 2:16, for everything in the world, no, ito yung laman ng mundo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan yung laman ng mundo. No? Comes not from the Father, but from the world. Tignan niyo po, yung lust of the flesh, sarili mo lang ang iniisip mo. Lust of the eyes, gusto mo lahat makakuha mo. Pride of life, gusto mo yung power. Gusto mo yung ikaw lang ang sikat. Pero sa buhay po natin, kapag po nawala na yung pagkabulag natin, si Lord na ang sikat sa buhay natin. Si Lord na ang nahahayag. Si Lord na nasusunod, hindi na po tayo. Why? Kasi po, yung hinanda sa atin ng Panginoon, napakaganda sa langit. Hindi natin alam kung saan papunta, kaya nga kailangan po tayong sumunod kay Lord. Amen? Amen? Hallelujah. No? In 1 John 5 said, for everyone born of God overcomes the world. Sino daw yung nakakapag-overcome sa mundo? Those who are born again. Those who have a good relationship sa ating Panginoon. Born of God, another term po niyan is born again. O born from above. Overcomes the world. Ibig sabihin tayo pong may unayan sa ating Panginoon, we are overcomers. Hindi tayo talunan dito sa mundo because the power, the God that we serve is the Almighty God. This is the victory that overcome the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Sino daw yung nakakapag-overcome? Those who believe. Those who follow, those who have faith, those who trust God, Jesus as our Lord and Savior. Ito na po yung mga overcomer. And I believe kung tayo po yung mga overcomer, tayo pong, tayo pong mga anak ng Diyos, tumanggap sa ating Panginoon, we are overcomers. We can overcome the system of this world. Amen. As a genuine born-again Christian, we have the ability to overcome sin, temptations, and trials. Amen. Kaya nga po, huwag mo sasabihin na tao lang nagkakasala. No, we are overcomers. Hindi lang na tayo, anak tayo ng Diyos. Huwag niyo gawing excuse na tao lang nagkakamali. No, we are not tao lang. We are children of God. And we can overcome the system of this world because the one who is in us is greater than the one who is in the world. Amen. Hallelujah. Empowered to walk in spiritual authority. No, isa-summarize po natin. It's authority to heal the sick. We have this power and authority to heal the sick. The authority to cast out demons and authority to overcome the world. In Luke 10:19 said, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. However, do not rejoice that spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Meaning, if we can command the evil forces, we can overcome them. We have this authority and power because we have a good relationship. Pero wag lang nating nasain na we have this power. Nasain po natin that we have life with Jesus in heaven. Hallelujah. Spiritual authority is a proof that we have been or you have been chosen for salvation. Pinili po tayo, kaya nga po nabigyan po tayo ng spiritual authority. Hallelujah. And this authority is also proof that we are disciple of Jesus. Hallelujah. Kaya nga po exercise spiritual authority and experience God's victory in your life. Kung hindi niyo po ipapractice yan, kung hindi niyo po gagamitin yan, wala pong mararanasang victory.
But when we start to stand in the name of Jesus Christ, then that's the time we can overcome the enemy and we can experience victory. Hindi ko alam kung sino kayo. Kung meron kayong nais na i-overcome, kung meron kayong bagay na hanggang ngayon tali pa rin sa demonyo o sa kalaban o kay Satan, kung hanggang ngayon meron kang bagay na nahihirapan ka sa buhay mo dahil hindi mo maisuko ito, kung meron ka ngayon right now na iniisip, or maybe you are in addiction, maybe you are in substance abuse, or maybe tali ka ng pornography, kapatid. Or maybe tali ka pa rin ng sugal, ng alak, ng bisyo, ng droga. Declare the name of Jesus. Kung talagang gusto mong makawala dyan, declare the name of Jesus in your life. Declare the name of Jesus. Kung ano yung mahirap na i-overcome, just declare the name of Jesus. Because He has given us this authority, the spiritual authority to overcome the evil forces, the demon in this world. Tumayo ka lang, tayuan mo lang ang salita ng Panginoon. Tayuan mo lang yung faith mo, kapatid. Lalaya ka. God will empower you to overcome. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. Hallelujah. Declare it. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain. Hallelujah. Jesus in the Hallelujah. streets. Jesus in the darkness over every enemy. Declare it in your family. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Speak and shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy Declare it. name. Jesus. Declare it. Tayuan mo. Magkaroon ng tabang because we have God in our lives. Hallelujah. Jesus in Praise the the Lord. streets. Jesus in the darkness over every enemy. Hallelujah. Jesus for my family. Hallelujah. I speak the holy name. Praise the Lord. Jesus. Declare it. Your name is power. Your name is healing. Your name is life, Lord. Hallelujah. I speak Jesus. Break every stronghold, oh God. Shines through the shadows. Hallelujah. Praise the Lord. Shout your name, Lord. Praise the Your Lord. name is healing. Praise the Lord. Your name is life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a Hallelujah. fire. And now, i-offer niyo na kay Lord. Lord, sabihin niyo na, Lord, hindi ko kaya. But with the spiritual authority that you have given me, Lord, in Jesus' name, I destroy them in Jesus' name. And I destroy them and ask God to give you this courage, this boldness and courage to face yung kinakatakutan mo, yung ayaw, hindi mo masuko-suko sa ating Diyos. Tayuan mo, kapatid, ng salita ng Diyos. God is with you. And He knows you. He knows your weaknesses. Yun ang kagandahan kay Lord. Pagkatiwalaan mo lang siya sa buhay mo. Kung meron kang kinakatakutan sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, sa pamilya mo, o sa business mo, kapatid,
Destroy it in Jesus' name. I-offer mo sa ating Panginoon. At hayaan mo ang Panginoon magbigay sa iyo ng linaw at liwanag. Upang hindi ka nalalakad kung anumang kadiliman, lalakad ka na ngayon sa kaliwanagan. And this is God that we serve. He wants you to have complete freedom in your life and surrender it to Him, to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Habang tayo sinuserve sa Holy Communion, continue to pursue God. Continue to seek the presence of God in your life. And declare goodness, blessing, healing, and deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.